Sa Batangas, daang-daang pasahero ang stranded dahil pa rin sa epekto ng bagyong Opong. May ilang humabol pa sa pagsalba ng kanilang kabuhayan kahit malakas na ang alon. At mula po sa bayan ng Agoncillo, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Vicky, sa paghahanda sa pananalasa ni Opong, ibinuhos ng mga taga-Batangas ang kanilang buong maghapon. Nagkukumahog sa pagsalba ng kanilang kabuhayan ang mga taga-barangay Subic, Ilaya ng abutan ko kanina. Sinuong nila ang malalakas na hangin at nangangalit na mga alon na bumayo sa Agoncillo, Batangas. Kung tutuusin, maagang inilikas ang mga taga rito, pero may mga di napigilang magpaiwan. Inaayos po nila yung mga paraw po doon na may laman na tilapia. Dahil yung iba nga po nadala na dito sa tabi, yung iba nadala na ho ng alon. Parang nilalagyan pa ho lalo nila ng pampatibay. Mulaan nila na magka-landslide sa lugar dahil sa bagyong Christine noong 2024 ay naging bahain na ang lugar. Kung tutuusin, may nasimula na umunong flood control project sa lugar pero naudlot kamakailan. Hindi nga kasi nga yung contractor nung area na yon ay sa Diskaya family din, kaya wala na revoke na yung license nila, na ano na yung kontrata, so napatigil yung project. Problema rin ang baha sa barangay Bilibinwang sa Agoncillo, kaya gumamit na ng backhoe sa paglilikas. Habang sa Lemery, Batangas, binaha ang main highway dahil sa ulan bandang umaga na humupa rin kinahapunan. Pero hindi humupa ang epekto sa mga biyahero. Si Mang Jerry Pereda, mangiyak-ngiyak nang makausap ko sa Batangas Terminal Passenger. Dahil Miyerkules pa stranded dito. Sa gitna ito ng pagluluksa para sa yumaong kapatid na nakaburol sa kanilang probinsya sa Oriental Mindoro. Medyo naiinip po kasi gusto ko na rin makarating sa Amit gawa ng patay yung kapatid ko. Tsaka yung anak ko ngayon nasa ospital, kaya gusto ko na makarating. Isa lang si Mang Jerry sa halos 600 stranded sa Batangas Port. Marami sa kanila ang sa mga upuan na ng terminal na tutulog. May pakain naman ang Batangas Port at DSWD at marami ring stalls na makakainan. May charging stations din, pero sadyaan nilang nakakabagot. So maaring dito sa lupa, sa atin dito, maayos ang panahon. Pero pagdating nila sa gitna ng karagatan, doon minsan nagkakaroon ng malaking dala ng hangin at ulan. So maaring hindi natin pwedeng i-compromise ang safety ng mga pasahero. Magdala po sila ng maraming pasensya at matatapos din po ito. Bukod sa mga stranded na pasahero, nasa 110 ding sasakyang dapat mabiyahe ang natenga dito sa Batangas Port.